Spirit, we need you to help us daily to battle through. Come, Holy Spirit, and guide us to follow God's will through and through. Search us and try us, abide in us. Lead our souls and direct our paths. Hear the words our lips can say, our heart's desires each day. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul. Cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Will descend upon your life and make you whole. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul. Cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Holy Spirit, dwell in me. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives. Oh, we know that you are faithful.
From the start, Father, we commit to you our hearts. Oh, we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Oh Lord, you have searched me, and you know me very well. Where can I flee from your presence, Lord? I'm lost, I know you can tell. Lord, my heart was tainted by sin. How unworthy I have been. You've seen how deep my darkness inside, been far from your bright guiding light. Yet you clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. At the cross you offered your life. Through the cross you gave me sight to see how deep your love is for me. Been chained, oh Lord, but now I'm free. You clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I heard you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. I once was a prisoner, but now I'm free. I once was blind, but now I see.
hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mended me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. All I can say, my God, yes, I am fully known, yet fully loved. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees. When your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter
Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. And bago tayo mag-aral mga kapatid, tayo po muna ay manalangin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na mahabagin sa lahat. Ngayong umaga kami nagpupuri, nagpapasalamat na muli sa panibagong umaga na hatid sa amin. Kami inyong ginising ng maluwalhati, pinagkalooban kami ng buhay at kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, ay ang muling magkasama-sama kami sa isang natatanging pag-aaral. Salamat sa pag-iingat sa magdamag. Salamat sa mga biyaya na aming tinanggap at ang iyong proteksyon na aming naranasan. Maraming salamat. Narito kami upang muling sumamba. Kilalanin ang iyong paghahari sa aming buhay at nanalangin na muli kaming samahan sa aming gagawing pag-aaral. Panginoon, wala kaming ibang layunin kundi ang muling makilala kayo, matutunan ang inyo pong mga pangako, at patuloy itong magsilbing kalakasan at pag-asa ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil muli kaming inyong tinanggap. Sa kabila ng aming mga pagkakasala at karumihan, kami patuloy niyo pong minamahal. Salamat, Panginoon. At ngayong umaga, sa aming pong pag-aaral, dalangin namin na ang karunungang makalangit ang siyang ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Alalahanin din po ang mga suliranin ng bawat isa, ang mga napipighati dahil sa iba't ibang saring mga challenges sa buhay, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil kayo ang gumagabay sa amin. Sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, aming dalangin na pagkalooban po ng kaginhawahan. Aming dalangin na patuloy pong pangungunan ninyo ang mararanasan, mahal namin pong Panginoon. Sa aming pong pag-aaral, aming idinadalangin na ang iyong kaliwanagan, ang iyong karunungan, ang inyong gabay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang sangsa sa amin, Panginoon. Pagpalain kaming sama-sama. Maraming salamat po sa muling pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Salamat, Panginoon. At ito po ang aming panalangin ngayong umaga sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay po mga kapatid, good morning po. Kumusta po kayo? Salamat na muli sa pagpapatuloy sa inyo pong mga tahanan ng simpleng ministry ng Hope at Calvary. Maranatha, the Lord is coming. Good morning po. Good morning po sa ating pong mga delegates dito po sa San Jose, sa ating pong Mindoro Island Mission Constituency Meeting. Ano po, purihin ang Panginoon. At napakabuti ng Diyos dahil patuloy pong ginagabayan ang kanyang iglesia na patuloy na maging organisado, mga kapatid. Kaya salamat po yung mga nandito ngayon sa San Jose. Welcome po. Good morning po sa ating pong mga manggagawa. Good morning po sa inyong lahat. At syempre sa ating pong mga kapatid na maagang nakasama po natin. Good morning po sa ating pong mga nasa comment section po natin. Si Jens T. Celino, good morning. Welcome po kapatid. Kay Sister Imelda Tanyedo, good morning po. Yan po sa San Roque. Kay Ate Olive. Ate Olive, good morning po. And kay Sister Elma Tan Cometa, good morning po. Diyan po sa Batangas City, blessed everyone. God bless us all, sabi po niya. Diyan po sa Cavite Mission, good morning po. Kay Sister Flor de Lisa Nacario, kay Brian, kay Brenda, ayan po, sa buong mag-anak po ninyo, good morning po. And napakabuti ng Panginoon dahil tayo po'y laging pinapag-isa sa pananampalataya, mga kapatid. Okay, dyan po sa Batangas City, kay Sister Elma Tan Cometa, good morning po. Ayan, salamat po sa inyo. Kay Sister Ann Del Rosario, good morning. Good morning, everyone. May God continue to shower us blessings. Amen. Salamat po, Sister Ann Del Rosario Monsanto. Good morning po kay Sir Chayen,
kay Sir Mike, kay Ma'am Del, kay Ma'am Essie, kay Ma'am Lynn, kay Pastor Aniban, kay Pastor Joshua, kay Ma'am Ellen, dyan po sa Quezon. Sa Atimonan, good morning po. Kumusta po kayo dyan? And then kay Pastor Arian, supposed to be si Pastor Arian, hindi kami nakapag-usap kagabi, naging busy din po. Kay Ma'am Sharon, Mopia Narciso, good morning po, Ma'am Sharon. Kay Kuya Wilson, dyan sa New Zealand, good morning po. Or good evening, hindi ko alam kung parehas po yung timeline po natin, pero napakabuti ng ating pong Panginoon. Kay Atilita Masangkay, good morning po. Ayan po. Kay Ma'am Essie, good morning po Ma'am Essie. Po. Kay Sister Maricar Macaburas Agustin, good morning po. Diyan po sa Marsan. And syempre kay Sister Lima, Oscar Tango, tama po ba ako? Welcome po kapatid. And kay Sister Melissa Sanggalang Banaa, good morning po. Kay Sister Giselle sa Libyo Oliva, kay Kuya June, kay Nanay, kay Tatay dyan po sa Rojas, good morning po. And dyan po sa Mabuhay, 70 Adventist Church, good morning po. And kay Ate Olive, good morning po. Salamat po sa inyo. Kay Sister Reza Rada Parado, tama po ba ako? Dyan po sa Quezon. Good morning po. Salamat din po sa inyo pong pag-share, mga kapatid, ng ating pong link ng Hope at Calvary Ministries. Kay Atilita Masangkay, good morning po. Salamat po sa inyo. Ayan po, sa aking classmates, sa aking mga classmates ng Batch 90, good morning po. Diyan po sa Sibali, good morning po. Sa Sampong, good morning po. And yung aming pong pledge ng Hope at Calvary, i-message nyo lang po kami. Doon sa aming pong pledge para yung ating pong church, diyan po sa Sampong ay maging maayos naman yung bahay-sambahan po natin. At sa kunting tulong po na maibibigay po ng Hope at Calvary, purihin ang ating pong Panginoon. At kung gusto nyo rin po mga kapatid na kayo po yung makapag-share ng inyo pong ministry, feel free. Inyo lamang pong i-kontakin yung aming pong mga anchor dito po sa Hope at Calvary na kung gusto niyo pong tumulong financially and morally, siyempre sa inyong mga panalangin, welcome po kayo mga kapatid. So ngayon po ay mga kapatid, December na. Napakabuti ng Panginoon dahil sa isang taong singkad na ibinigay sa atin, na ang Hope at Calvary ay makapag-ministry online sa pamamagitan po ng morning devotional, ay ating pong kinikilala ang ating pong Panginoon na biro niyo po mga kapatid, matatapos na naman ang isang taon. And hindi natin alam yung next year, tanging ang Panginoon lang sa kanyang kabutihan, kung paano po tayo patuloy pa na makakapaglingkod mga kapatid, sa ganito pong platform. Okay? So sapagkat December na po, ang ating pong papag-aralan mga kapatid ay napakaganda dahil another chapter ng To Be Like Jesus na devotional na may pamagat na Repenting then Growing. Ayan mga kapatid. Repenting then Growing. Natapos po natin yung November na worship at talagang ang dami nating mga natutunan kung paano tayo magkakaroon ng meaningful na mga pagsamba mga kapatid sa tahanan, sa church, sa community mga kapatid, at maging yung ating pong personal worship, yung ating pong devotional life mga kapatid ay nakita natin yung kahalagahan na inilalapit po tayo ng Panginoon sa Kanya lagi mga kapatid. Amen? At ngayon naman, pag-usapan po natin ano po yung mga mensahe na nakapaloob sa month ng December na Repenting then Growing. Still, mga kapatid, bahagi pa rin po ng ating pong pakikipagkaisa sa ating pong global church. One Voice 2027, mga kapatid. Mission for all, di ba, mga kapatid? And syempre, nakasentro lagi tayo sa banal na kasulatan kay Kristo, mga kapatid. So, repenting then growing. And if ever na meron po kayong mga impression, mga
magagandang mga impression, mga kapatid, ay inyo pong ilagay sa ating pong comment section. Babasahin po natin yan. Ano ho? Okay, sabi po dito ni Ate Olive, Sir, good morning. Meron pong nag-donate ng mga books for library ng school church natin. Ministry books, kukunin ko po sa Villa Paulina. From Washington, from Brother Gerald Buado. Praise God po. Salamat po sa inyo pong ministry na kayo po ay makapag-donate sa ating pong eskwelahan ng mga books na mayroong kinalaman sa mga ministry books. Purihin ng Panginoon. Pakipaabot na lang po, Ate Olive, kay Brother Gerald Buado. Tama po ba ako? From Washington, D.C. Okay? So, appreciation po. Thank you so much po. Ngayon mga kapatid, tayo po yung mag-aaral na po. Ano po, handa na po ba kayo? Our time check po tayo, 5:19. At ito po yung ating pong unang morning devotional ngayong umaga. Tanggalin po natin itong itong ating comment section para makita po natin. Ayan. Ang pamagat po natin, bilang bahagi po ng repenting then growing, Jesus the chief shepherd knows its sheep. Ang ganda nito mga kapatid. Si Jesus ang ating pong chief shepherd, pastol. Ano po? Yung punong pastol. At nakalagay sa ating pong subtopic, knows its sheep. Kilala niya ang bawat tupa. Amen mga kapatid. Kayo, ako ay tupa ng Panginoon. Kaya ating pong titingnan, ano po ito? Jesus, the chief shepherd, knows its sheep. Alam naman po natin mga kapatid dun sa eastern part ng mundo po natin, na kung saan ay ang mga tao ay nangangalaga ng mga tupa. Meron talagang mga pastol, mga kapatid. And inhalin tulad po ng Panginoong Hesukristo, tayo bilang kanyang mga tupa, siya naman yung punong pastol po natin. Amen mga kapatid. At bilang punong pastol, mga kapatid, kilala niya yung bawat tupa. The way na yung isang chief shepherd ay kilala rin niya yung bawat tupa sa kanya pong kulungan, mga kapatid. Kaya atin pong titingnan, ano po ito mga kapatid. So tingnan po natin yung ating pong susing isipan, ano po yung ating pong susing talata, nakalagay po dyan mga kapatid sa ating pong susing talata po natin. Like a shepherd, he will tend his flock. In his arm, he will gather the lambs and carry them in the fold of his robe. He will gently lead the nursing ewes. Ang ganda nito mga kapatid, na kung paanong yung pastol ay kanya pong iniingatan ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga tupa mga kapatid. At ang sabi pa rito, in his arm, he will gather the lambs. Amen mga kapatid. Talagang sa pamamagitan ng kanyang personal na attachment, personal na pangangalaga, dinadala niya, kinakargan niya ang kanyang mga lamb, yung mga maliliit na tupa sa kanyang kamay, mga kapatid. Ito po'y symbolically na talagang yung endearment, yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo at saka sa akin, mga kapatid. Bilang tayo po'y mga tupa, bilang tayo po ay kanyang mga lamb, mga kapatid, ay yung pag-ibig ng Panginoon, kanyang patuloy na ipinaparamdam sa atin. Amen, mga kapatid. Sinasaway, kinokorek tayo. Actually, yung shepherd, di ba, dun sa Psalms 23, di ba, ang sabi dun ay, the Lord is my shepherd, I shall not want, mga kapatid. Isang panoramic view na kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng ating Ama, mga kapatid. Amen? Pastor Jeb Celino, good morning po. Diyan po sa Seventh-day Adventist Church. Good morning po diyan San Roque. Sa mga delegates po natin. So like a shepherd, he will tend his flock, mga kapatid. Tayo po'y kanyang bilang pastol, mga kapatid, ang ating pong Panginoong Hesus, inaalagaan niya tayo.
Paring Voltaire Padera, ano, diyan sa Sibuyan. Tama ba ako, Sibuyan? Good morning naman po diyan. Okay, ang sabi rito, in his arm he will gather the lambs and carry them in the fold of his robe. Ang ganda nito mga kapatid, yung paglalarawan na talagang inilalapit kayo ng Panginoon sa Kanya. No? At He will gently lead the nursing ewes, mga kapatid. Kahit yung mga maliliit, mga kapatid, so malaki, maliit na tupa, mga kapatid. Batang tupa, matandang tupa. Lahat po ito, mga kapatid, ay na under His care. Nasa pangangalaga tayo ng ating pong Panginoon. He will gently lead the nursing homes. Kaya tayo po, kahit nga yung mga leaders po natin, talagang nandun po yung stewardship, yung pangangalaga sa mga tupa, mga kapatid. Sinisino, ayaw niya, no? Yung ating pong pastol, yung ating pong Panginoon, ayaw niya na nahihiwalay ang isa sa atin. Natandaan niyo, mga kapatid, yung yung 99, iniwan niya yung 99, mga kapatid, at hinanap yung nag-iisa. Ganun yung pag-ibig ni Kristo sa atin, mga kapatid. And as a church, ganun din po, talagang Ma'am Nabel, talagang nandun yung anong tawag ba doon, yung masinop na pangalaga ng ating pong Panginoon sa kanyang mga tupa. At tayo po yun. Tayo po yung mga tupa, mga minamahal na mga kapatid. At si Kristo po yung ating pong great shepherd na tinutukoy po dito. Kaya dito po sa repenting then growing, ang unang mindset na ibinibigay sa atin na yung pagsisisi, pagbabalik loob, and then lumago, ipinapaalala sa atin dito, mga minamahal, paring Voltaire, no? Ipinapaalala sa atin na mayroon pong isang Kristo na Diyos na nangangalaga, nangangasiwa sa kanyang mga tupa. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya napakaganda ito pong nasa Luke chapter 15:17. Like a shepherd, he will tend his flock. Amen, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. He will gently lead the nursing ewes, mga kapatid. Mayroon pang isang talata, mga kapatid, dito. Dito po sa Luke 15:7, bilang bahagi ng repenting and growing, and bilang Jesus is the master shepherd, he's our shepherd, mga kapatid. Ang sabi rito, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. So, mga minamahal na mga kapatid, ito po yung nasabi ni Jesus Christ matapos niyang hanapin yung nag-iisa sa kanyang kawan. Iniwan niya yung 99, hinanap niya yung isa, mga kapatid. Ganon kahalaga yung isang kaluluwa, mga kapatid, sa harap ng Panginoon. There is rejoicing in heaven. Sabi rito, I say to you that likewise there will be more joy. Mayroong kagalakan sa langit sa isang kaluluwa who repents than over 99, just person who need no repentance. Comparing to, mga kapatid, analogy dun sa Good Shepherd, na iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung isa, mga kapatid. At tayo po yun, mga kapatid. Matagal tayo probably na nahiwalay sa Panginoon. Hinanap tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo po yung nasa kanyang kawan, nasa kanyang kulungan, nasa kanyang pangangasiwa, mga kapatid. Bilang He is our good shepherd. Siya ang ating pong pastol, mga kapatid. Kaya alam ng pastol yung tinig ng kanyang mga tupa, mga kapatid. Naririnig niya po tayo. Familiar tayo. Familiar siya sa mga boses natin, sa mga gawa natin, sa mga flight natin, mga kapatid, sa mga ginagawa natin araw-araw. Alam ng Panginoon. Maging yung kanyang iglesia bilang kanyang
tupa. Ang sabi mo nga dun sa ibang mga talata, di ba mga kapatid, kung inyo pong naalala, ano po, sa Psalms 100, ano po, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Di ba sabi doon, serve the Lord with gladness. Know ye the Lord, He is God. It is He who made us, and not of ourselves. For we are His people, and the sheep of His pasture. Ganda nito mga minamahal na mga kapatid. Alam ng Panginoon kung sino ang kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya dito po sa ating pong pag-aaral, repenting then growing, and Jesus the chief shepherd, and He knows the voice of its sheep, mga minamahal na mga kapatid. Kasi alam niya po tayo mga kapatid, know that Jehovah is God. It is He that had made us and not we ourselves. We are His people. Ang ganda nito mga kapatid. Tayo'y kanyang mga anak, mga kapatid. We are His people, mga kapatid. And the sheep of His pasturage, mga kapatid. Kaya tayo po'y under His pangangasiwa, mga kapatid. Amen, mga minamahal. At mayroong kasunod pa doon. Sabi doon ay, come into His gates. Alam niyo mga minamahal, mga kapatid, laging yung panawagan ng Diyos, yung laging panawagan ni Kristo ay, enter into His gates. Noong una kasi mga minamahal na mga kapatid, yung mga tupa, kahit dun sa, kahit sa Europa, mga kapatid, yung mga tupa ay mayroon talagang sadyang kulungan. At mayroong pintuan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya sabi rin, come into His gates with thanksgiving. Lagi tayong lumapit sa Panginoon ng mayroon na pagpapasalamat, mga kapatid. And in His courtyards with praise. Give thanks to Him. Bless His name, mga minamahal na mga kapatid. For God is good. His mercy is everlasting. And His ang sabi doon? His truth is, for His truth, His faithfulness, to generation after generation. Sister Lovely Antonio, welcome po sa ating pong pag-aaral. Kumusta po dyan sa Taiktikan? Okay, good morning po and purihin ng Panginoon. Moving on, mga minamahal na mga kapatid, alam ng Diyos, alam ni Kristo yung tinig natin, mga kapatid. And every morning, Sister Kafirina, Balagso, good morning, welcome po. Na every morning talagang yung ating pong mga daing, yung ating mga hibik, yung ating pong mga panalangin, yung ating pong pagbuntong hininga, mga minamahal na mga kapatid, yung pagreklamo natin, alam ng Panginoon yan, mga kapatid. The chief shepherd knows its sheep. Amen, mga kapatid. Alam ng Panginoon yung mga ginagawa natin. Walang ligtas tayo, mga kapatid. Yung mga tinatago natin, yung mga pandaraya natin, yung mga maliliit na mga ginagawa nating little lies sa tingin po natin. Mga minamahal po, mga kapatid. Our master shepherd, our chief shepherd, yung ating punong pastol, mga kapatid, ay alam po tayo. Mga kapatid. Brother Marlon, kaya I say to you that likewise, there will be more joy in heaven. Nagagalak, mayroong kagalakan ang sangkalangitan doon sa isang makasalanan na nagsisisi, mga kapatid. Kaysa naman doon sa 99, ang sabi rito ay nakakaramdam ng who need no repentance. Mga minamahal ko, mga kapatid, ngayong umaga, gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga, na yung pag-ibig ng Panginoon, ay talagang laging nagpupumilit sa inyo at saka sa akin. Kasi tayo po'y kanyang mga tupa, mga kapatid. And wag po kayong mag-alala. Wag po tayong matakot, wag po tayong mag-worry. Sabi dun sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. Di ba, mga kapatid? He leadeth me in the path of His righteousness for His name's sake. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, They comforted me. Thou preparest me a table before my enemies. He anointed my head with oil.
My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mga minamahal ko mga kapatid, kailanman, hindi pinabayaan tayo ng Panginoon. Tayo lang yung nag-iisip na tayo po'y pinabayaan. Tayo lang nag-iisip tayo po'y malayo sa Kanya. Tayo lang yung nag-iisip na tayo po'y para bang hindi kinalimutan ng Panginoon. Pero in reality, mga kapatid, under His wings, pinapangasiwaan tayo ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya, yon, Jesus Christ is the chief shepherd and He knows every sheep. Alam niya yung mga tupa, mga kapatid. Kilala niya yung boses niyo, Sister Caterina. Alam niya. Sister Lovely, yung mga, minsan, buntong hininga, yung mga kalungkutan po natin, yung mga pag-iyak po natin, alam ng Panginoon. Ang sabi pa nga sa ibang mga talata, yung bawat pagkalagas ng isang buhok sa ulo po natin, alam ng Panginoon, mga kapatid. Ganon ang Diyos. Ganon ang kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya, hindi ho nagmamaliw ang pag-ibig ng Panginoon. So, yan po yung dalawang talata na nagpapaalala sa atin na talagang like a shepherd, He will tend His flock. Hindi niya pababayaan, mga kapatid. Alam nyo, kahit dun sa ating pong iglesia, mga kapatid, sa church po natin, pag may mga gusot-gusot, pag may mga problemang mga maliliit, hindi ahayaan ng Panginoon yan na hindi maituwid tayo, mga kapatid. Ang sabi nga dun sa ibang mga ay, ang kanyang iniibig ay kanyang sinasaway. Mga kapatid, yung mga disiplina, pag-ibig ng Panginoon yan. Yung mga test sa atin, pag-ibig ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon kasi na tayo po'y mapariwara sa maling mga adhikain at mga maling simulain. Kaya, nandyan po yung pag-ibig ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya, pag tayo po'y sinasaway, pag tayo po'y kinokorek, mga kapatid, ay be submissive. Magpasakop. Kasi yun ang way ng Panginoon. Brother Ritzmond, Rosete, good morning naman po. Yung mga saway, yan po'y pamamaraan ng Panginoon, pagpaparamdam sa atin na pag-ibig. Alam niyo po ba yung di ba sa mga picture nakita niyo po ito. Mayroon pong kawit, di ba yung pastol? Mayroon pang malaking yung rod, mga kapatid, doon sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. Sabi doon ay thy rod, di ba? Yung kanyang rod, mga kapatid, mayroon pong kawit po 'yon. At yun, mga kapatid, ginagamit from time to time, pamalo. Pinapalo ng shepherd, pinapalo ng pastol yung mga tupa. Pag sila po'y nahihiwalay ng daan, pinapalo po 'yon. At pag mayroong kinakawit, at alam niyo po yung kawit na 'yon, yung kawit na 'yon ay symbolically na pag tayo po'y nasa panganib, yung tupa pag nasa panganib, lalo na dun sa mga dalisdis, sa mga bangin, kinakawit po yun ng pastol para mailigtas sa panganib. Mga kapatid, ganun din po ang ating pong Panginoong Hesus. Minsan po, masakit yung pamalo ng Panginoon na mga experiences po natin. Pero after that, pagkatapos nun, mga minamahal na mga kapatid, wow, mayroon pong pagpapala, mayroon pong kaligayahan. Ayaw ng Panginoon tayo po'y mahiwalay sa kanyang kulungan, kaya tayo po'y kinakawit. Minsan yung pangawit, masakit yan, mga kapatid. Minsan sa liig pa nga yun, sa liig nakakawit, masakit talaga, aaray talaga yung tupa, mga kapatid. Similarly, mga kapatid, and symbolically, sa buhay po natin, malimit, kinakawit tayo ng Panginoon because He is our great and loving shepherd. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Brother Marlon, minsan kinakawit tayo. Yung pamalo ng Panginoon, masakit. Pero yung pagtutuwid, kasi gusto ng Panginoon na tayo po'y nasa kanyang sinapupunan. Inilalapit. Alam niyo, pagkatapos kawitin ng pastol, kinakarga pa niya yon. Pag may sakit, kinakarga. Pag nasugatan, kinakarga, ginagamot. At ibinabalik sa kanyang kawan. Ganon din tayo, Brother Marlon. Ibinabalik tayo sa kulungan, sa iglesia ng Panginoon.
Dahil gusto niya. Hindi gusto ng mga pastor natin or ng sino pa man. Ang may kagustuhan ay ang ating pong Panginoon na kayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ako'y magkaroon ng kaligtasan. Amen, mga kapatid? John 3:16, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kaya minsan, mga kapatid, malimit, masakit yung yung pamalo ng Panginoon na may kawit, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoon, no, He sent His only one Son, Jesus Christ, into the world, not to condemn, but the world must be saved through Him. No, mga minamahal na mga kapatid, yun po ang ating pong Panginoon. He is our good shepherd, mga kapatid. Kaya purihin ang ating pong Panginoon, Sister Penny, no? Anong sabi dito sa ating pong reflection? Punta tayo sa Spirit of Prophecy, sa salita po, sa reflection po ni Sister White doon sa text na ating pong binasa. Ang sabi rito, mga kapatid, the minister is to be a shepherd. Mga kapatid, ang bigat talaga nung natin, no, bilang yung mga leaders natin, yung mga minister natin, yung mga pastor po natin. Ang sabi rito ay, the minister is to be a shepherd. The elder is to be the shepherd. The father is to be the shepherd. The officers of the church is to be a shepherd. The mother is to be a shepherd, mga minamahal na mga kapatid. Our Redeemer. Amen, mga kapatid. Ang ating tagapagligtas, our Redeemer is called the chief shepherd. Siya po ang ating punong pastol. Ibig sabihin, mayroon pang mga pastol. Sino po ito, mga kapatid? Adi kayo, ako, tayong lahat, mga kapatid, tayo po yung mga pastol. At may higit pang pastol sa atin. Walang iba kundi sino? Ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang ating pong tagapagligtas. Mga kapatid, amen? Kaya kung kayo po may mga impression, may mga reflection, comment down below, mga kapatid. At ating pong babasahin yan. Ano pang sabi rito? Now the God of peace, ang Diyos Ama ng kapayapaan, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd, ang dakilang pastol, no? The great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect. Ganda nito, mga kapatid. Hindi yung kung sino pa mang mga Poncio Pilato yung nagpe-perfect sa atin. But the good shepherd, mga kapatid, make you perfect in every good work, to do His will, working in you that which is well-pleasing in the sight, through Jesus Christ. Ganda nito, mga kapatid. Christ alone, mga kapatid. Christ alone. He is our shepherd. He is our great shepherd. He is our chief shepherd. He can make our work perfect. He can make our life perfect. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi rito, however lowly, however elevated we may be, whether we are in the shadow of adversity, in the sunshine of prosperity, we are His sheep. Ang ganda, mga minamahal na mga kapatid. Ano man yung ating kalagayan, in good times, in bad times, in adversity, in prosperity, mga minamahal na mga kapatid, still, we are His sheep. Amen, mga minamahal na mga kapatid. The flock of His pasture and under the care of the chief shepherd. Ang ganda nito, mga kapatid. We are under His care. Kaya yung church po natin is so organized. No? Because God wanted to make the church yung muog, mga kapatid, di ba? Yung ating pong safety, because He is our, mga kapatid, our chief, pinakang chief nating shepherd, mga kapatid. Ano ang inyo pong take away dyan, mga kapatid? Ang ganda, di ba? We are His sheep, the flock of His pasture, and under the care of the chief shepherd. Pinapangasiwaan niya tayo. Kaya, mga kapatid, wag po tayo, kayo, wag po tayong magtampo, wag po tayong magsama ng loob. Pag ang church natin ay may disiplina sa atin, dahil ipinangasiwa ito ng chief shepherd, na ang bawat isa sa atin ay ma-extend sa atin yung loving care,
ng ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Minsan, hindi tayo nagiging submissive. Minsan, yung ating pong self, yung ating pong pagkamakasarili, yung sarili lang yung ating pong iniisip minsan, mga kapatid. Ano, mga kapatid, it is about time. We are in the verge of eternity. We are about to enter in the heavenly portals, mga kapatid. Kaya talagang there should be a repenting and then there should be growing. Ano po yung ating pong pagiging mature. Nung una, sabi dun sa ating mga previous na pag-aaral, umiinom tayo ng gatas. Hindi sana laging gatas na lang, mga kapatid. Dapat ay papunta na tayo sa maturity ng ating pong ng ating pong buhay mananampalataya, mga kapatid. Amen. Papunta na tayo dun sa maturity kasi lagi tayong pinakakain ng pagkain ng Panginoon. Ang sabi nga doon sa huling pag-aaral natin, He is the bread of life, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid. Ngayon naman, He is the chief shepherd. Siyang ating chief, siyang ating boss, mga kapatid. Kaya it is about time, no, na talagang maging intentional, mga kapatid, yung ating pong pananampalataya. Huwag na tayong magpawardi-wardi, mga kapatid. Ang sabi ko, but the chief shepherd has his under shepherd. So, mayroon pong siya yung punong pastol. Ibig sabihin, mayroon pa siyang under shepherds. Mayroon pa siyang pinangasiwaang mga pastol. Hindi kasama din yung ating pong mga ministers, yung mga leaders po natin sa iglesia, mga kapatid, kayo, yung mga tatay-nanay, tayo po yung mga under shepherds ng ating pong chief shepherd, mga kapatid, whom He has delegated. Mayroon pong mga task na dinelegate sa atin, mga kapatid. He has delegated to care for His sheep and lambs. No? Merong isang kapatid sa akin nagtanong, talaga ba sir, tayo po'y tagapagbantay? Ay, mga kapatid, tagapagbantay ng mga kapatid natin. Ang sabi doon ay overseer ng mga kapatid. Mga kapatid, God has delegated, the chief shepherd has delegated for us in our hands to care for His sheep and lambs, mga kapatid. Kaya tayo po'y nagpapaalahanan, tayo po'y nagdadalanginan, mga kapatid. The great shepherd never loses one from His care. Is never indifferent, even to the feeblest one of His flock. Walang itinatangi ang ating pong chief shepherd. Kahit yung mga sa tingin po natin ay feeblest one, yung pinakamahina. Sa tingin natin, wala sa paningin ng Panginoon yun. Everyone, under His care, mga kapatid, ay mahal ng Panginoon. The beautiful parable that Christ gave of the one lost sheep, of the shepherd that left the 99 to go in search that what was lost, illustrates the care of the great shepherd. Yung binanggit ko na sa inyo kanina, mga kapatid. He did not look carelessly over the sheep of the fold and say, I have 99 and it will cost me too much trouble to go in search of straying one. Let it come back. Mga kapatid, I will open the door of the sheepfold and let it in, but I cannot go after it. Mga minamahal ko, mga kapatid, yung parable na ito ay nagpapatunay na talagang yung isa. Kayo po yun, representing you, representing me, kayo yun. We gone astray before. Anong ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Ibinilik tayo sa kanyang kawan. Ibinilik tayo sa kanyang kulungan. Ibinilik tayo sa kanyang fold. Ganon yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Because He is our chief shepherd. At tandaan po natin, mga kapatid, mindset, kayo ako, ay mga kapatid, shepherd din. Mayroong pong ipinagkatiwala sa atin ng mga mumunting mga tupa at mga kaluluwa na pangangasiwaan po natin. Amen, mga kapatid? Kaya hanapin daw po natin ito, yung nag-iisa, mga kapatid. Kaya, mga minamahal ko, mga kapatid, it's about time. Paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng ating pong sama-samang pananalangin, sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. At alam niyo po ba, mga kapatid, sino po itong binabanggit dito, mga kapatid? Inyo pong pansinin, mga kapatid. John 15. Gusto kong inyo pong tingnan ito pong John 15. Napakaganda ito, mga kapatid. Ang sabi po rito, I am the true vine, and my Father is the cultivator. Every branch in me not bearing fruit, He takes away, and every one bearing fruit, He cleanses,
that it may bear much fruit. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Remain in union. Mga minamahal kong mga kapatid, manatili po tayo, no? With me and I in union with you, just as the branch cannot bear fruit of itself unless it remains. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yung pananatili natin sa salita ng Diyos ay pananatili natin kay Kristo, mga kapatid. It remains in the vine in the same way. Neither can you unless you remain in with me. I am the vine, you are the branches. He that remains in union with me, and I in union with him, this is one bears much fruit. Because apart from me, you can do nothing at all. Kaya mga kapatid, ang ating pong chief shepherd, laging sinisikap, pinapanatili tayo sa kanya pong sinapupunan, mga kapatid. Amen? Ayaw niyang tayo po'y mapahiwalay, mga kapatid. Kaya nga, sabi po rito sa ating pong pag-aaral, no, for no sooner does the sheep go astray than the countenance of the shepherd is filled with grief and anxiety. Biro mo mga kapatid, pag ikaw ay nahiwalay, pag ikaw ay nagkasala, mga kapatid, ang atin pong Panginoon, inaalala niya, inaalala niya yung yung sabi, the shepherd is filled with grief and anxiety. Mga kapatid, siya, iniisip niya yung nawala, mga kapatid. Sa iglesia natin, pag may nawawala, ganun bang atin pong pakiramdam, mga kapatid? Sana ganun din. Kasi yung ating pong chief shepherd, ganun. Gusto niyang maibalik yung nawala, mga kapatid. He counts and recounts the flock. Binibilang at binibilang. Kaya mga kapatid, am I my brother's keeper? Ang sagot, mga kapatid, yes, we are brother's keeper, mga kapatid. And when he is certain that one sheep is lost, his lumber is not. Hindi siya mapakali. He leaves the 99 within the fold, however dark and tempestuous the night, however perilous and unpleasant the way, however long and tedious the search, he does not weary, he does not falter until the lost is found. Mga minamahal kong mga kapatid, talagang ako saludo dun sa ating pong mga sa ating pong mga pastor, na talagang because of the wayward of the lost soul. Yung isa lang, minsan nagiging anxiety ng mga minister po natin, yung problema, mga kapatid, ng ating pong charge. Pero yun po yung extension, mga kapatid. Yung extension ng pag-ibig ng chief shepherd sa kanyang under shepherd, mga kapatid. Tayo po yun. Yung mga pastor po natin. Biro mo, it caused grief, it caused anxiety, hindi makatulog, suliranin, aayusin. Kasi mga kapatid, na-multiply, na-replicate sa atin yung, yung ugali, yung pag-ibig ng chief shepherd sa atin pong mga minister, mga kapatid. Kaya we as lamb, as sheep, mga kapatid, dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. So he does not weary, he does not falter, hindi siya titigil until the lost is found, mga kapatid. Kaya yung mga tupa, ang kagandahan lang sa mga tupa, mga kapatid, hindi yan nagrereklamo. Ma'am Aloha and Kuya Jonathan Barikawa. Ang tupa, kahit paluin yan, mga kapatid, kahit yan ay kawitin, yung mga tupa, never na makakarinig ka ng yung pagreklamo. Ang ganda ng illustration, no? Kasi yung submission, mga kapatid, submissive, sa Panginoon, mga kapatid. Yun po tayo ang inaasahan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Okay? So, our time is 5:52, 8 minutes na lang. Kunti na lang to, mga kapatid. Please bear with me. But when it is found, does he act indifferently? Pag nakita na ba yung isang kaluluwa, ano ang kanyang kalagayan? Does he act indifferently? No. Does he call the sheep and command the straying one to follow him? Does he threaten and beat it or drive it before him? Recounting the bitterness and discomfiture, anxiety he has not its account? No. He lays the weary, exhausted, wandering sheep on his shoulder. Ang ganito, mga kapatid. Inilalagay sa kanyang shoulder.
And with cheerful gratitude that his search has not been in vain, he returns it to the fold. His gratitude finds expression in melodious songs of rejoicing, and heavenly choirs respond to the shepherd's note of joy. Ang ganda mga minamahal na mga kapatid. Merong kagalakan sa langit. And when the lost is found, the heaven and the earth unite in rejoicing and thanksgiving. Jesus says, I am the good shepherd and know my sheep. I know mine, just as the shepherd know their sheep. So he does the sheep, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, sa ating pong pag-aaral, mayroon po tayong chief shepherd. Lagi tayong hinihintay niya. Lagi tayong inaasahang bumalik. Lagi tayong bumalik sa kanya, mga kapatid. Amen, mga kapatid. At panghuli, sapagkat konting oras na lang, tandaan po natin sa ating pong pagtatapos. Romans chapter 5 verse 8. New American Standard Bible. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinner, Christ died for us. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung aking iiwanan ngayong umaga. Tandaan po natin, tandaan nating lahat. God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. So, thank you so much, mga kapatid, for joining us this morning. Tayo po'y manalangin sa ating pong pagtatapos. At purihin ang Panginoon na muli tayong pinaalalahanan niya. Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos, na aming pong Chief Shepherd, salamat po sapagkat minsan pa'y itong pag-aaral na ito'y display ng inyo pong pag-ibig sa inyo pong mga anak. Purihin ka, Panginoon, dahil tuwi-tuwi na ipinaparamdam sa amin, Panginoon, ang inyong malalim na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Mahal na Diyos, maraming salamat po at kami inyong ginabayan. Ngayong maghapon, ang aming pong panalangin, naway padaluyin sa amin ang inyo pong pag-ibig, ang inyong pong papala, maging daluyan kami para sa iba. At bumukal sa aming mga puso, Panginoon, ang tunay na pagiging alagad po ninyo. Tulungan kami, makita namin lagi ang pinakamabuti ayon sa inyo pong pamamaraan at pagkalinga sa amin, Panginoon. Ngayong araw din ito, patuloy din na pong idinadalangin sa inyo ang huling sesyon ng Mindoro Island Mission para sa constituency meeting. Anuman ang magiging resulta ng mga decision, mga pagpili ng mga leaders, kami po'y naniniwala dahil kayo po ang nangangasiwa. Mayroon po kayong concern sa inyo pong iglesia. Ayaw niyo po na ang iglesia ay maging bara-bara sa kanyang pangangasiwa. Panginoon, maraming salamat sapagkat binibigyan ng karunungan ang aming pong mga leaders. At ngayong araw na ito, Panginoon, madama naming muli ang inyo pong malapit na pakikisama sa bawat isa sa amin. Mahal naming Ama. Salamat po na kami muling inyong tinanggap. Salamat na muli sa inyo pong pangasiwa. Puspusin kami ng banal na Espiritu sa maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal, sa inyong pong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggaping muli ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at walang humpay na pangasiwa ng banal na Espiritu na siyang nagbabanal ng buhay po natin. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, thank you so much po. Salamat po sa inyo pong pagstay. Our time is 5:57. Thank you so much, Sister Erlinda Esteban Monte Alto, Sister Lenny Rose Isin Pupito. Good morning po. Ma'am Nelsie Magsino, Brother Henry Jane Cornelio, good morning po. Kay MJ Katapat, thank you so much po for joining us. Kay Brother Oji, kay Ma'am Josie, kay Sister Kafirina, Tariela Balagso Penny, good morning po. At sa lahat po, kay Tia Enday, good morning po sa inyong lahat. And sa lahat-lahat po natin mga silent viewers, salamat po. Mga kapatid, gusto ko rin magpasalamat ulit. Salamat po sapagkat umabot na ulit tayo ng December, isang taon na naman mga kapatid. Salamat sa inyo pong mga moral support, sa inyo pong financial support,
dito po sa Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Tandaan po natin lagi mga kapatid, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito. All for Him, all for Jesus, mga minamahal na mga kapatid. Kaya magandang umaga po and God bless po sa ating lahat. Preach the truth is never sure to preach again. To dying man as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for Him, all for Him. Serve the Lord as never sure to serve again. To a mighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for Him, live for Him. Now is the time to hear His voice And hear the call amidst the noise. Take hold the flame that lights the way and bring glory to His name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job, dare to love like Jesus, who died to save us all. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Will you dare to live? Let us dare to